So today we're going to talk about feelings and reason. We are currently at topic 11. So without further ado, let's proceed to the discussion. So for our learning objectives, by the end of the discussion, students are expected to first appraise and analyze their feelings in personal experiences. Then, secondly, comparison of all and emotional responses. Then, the third one is to compare and contrast ethical subjectivism and emotivism. And lastly, to apply the principles of ethical subjectivism and emotivism. Alright? So, this is, of course, also included to your final examination. So, as usual, you have to take down notes, ano? Lalo na sa mga example na ating binibitaw, ano? Or illustration. So anyway, without further ado, let's proceed. Feelings and moral decision making. From what I remember, hindi ko pa naman ito na-discuss, ano? Correct me if I'm wrong kung na-discuss ko na. Pero sa palagay ko, hindi pa eh. So, now, dito nakalagay, emotion is an instinctive response to situations based on past experiences. Sa kabila nating notes, ano, kung ating bibigyan ng synonyms, kapag ka sinabi nating emotions, we have to come up to the word feeling. Diba? Kapag ka sinabi nating feeling is an emotional state or reaction experience of physical sensation like feeling of joy, feeling of warmth, love, at affection, tenderness, etc. Kumbaga, basic term lang naman siya. Sabi ko nga, even elementary student can define what feelings or emotions is. Diba? So, kapag ka masaya ka, malungkot, or disappointed, disgusted, annoyed, etc., no? That comprise the idea of emotions or feelings, di ba? Now, nakalagay dito, reason is a form of personal justification shaped by one's moral code and prior experiences. Alright? Personal justification shaped by one's moral code and prior experiences. So, doon pa lang sa idea ng prior experiences, nakabase pala doon kung paano ka mag-justify ng mga bagay-bagay or paano ka mag-reason out. Parang ganun ang gustong ipalabas dito, ano? Alright? Kung paano ka ba nahubog ng environment mo, kung paano ka nahubog ng iyong nakaraan, ano? And, yan, doon ka masasabing ganun kang way mag-justify ng mga bagay-bagay, di ba? So, reason. So, now, so nakalagay dito, some ethicists argue that ethics involves emotions as moral judgment can be instinctive or trained emotional responses to moral dilemmas. Alright? Actually, mahalaga nga rin naman yung paggamit natin ng emotion kapag ka nagde-decide tayo, ano? Or nagka-come up to a moral judgment. Kaya ang ating focus today is the use of our feelings or emotion in making a decision. Alright. So dito nakalagay, emotion and reasons are interconnected in moral decision making, but work together when people judge others' action or make personal choices. So a lack of either emotion or reason can impair one's ability to make sound moral judgment.
So, kumbaga, talagang kailangan yung emotion, which is yung ating heart, and yung ating reason, which is yung ating mind, ano? So, interconnected in moral decision making. So, ngayon, nakalagay dito, a lack of either emotion or reason can impair one's ability to make sound moral judgment. Alright. Ibig sabihin, kapag ka mas dominant yung isang aspeto or isang ano ba, um, daluyan ng ating pagdidesisyon, mapa-emotion man siya or reason, kapag ka mas dominant yung isa doon, it can impair one's ability to make sound moral judgment. Dominant man or lacking, di ba? Pagkakabaligtaran. So, ibig sabihin, kailangan dapat balance yan. So, ganare, magbigay ako ng example, na napapanahon. Gusto ko ganun lagi, yung pagka nagbibigay ng example, yung talagang kasalukuyang nangyari para makarelate tayo, di ba? Halimbawa, alam niyo ba to? Yung naging viral, yung kay Gabriel Go, okay? Maring nabasa niyo yan, sa news report, online, or even narinig nyo sa TV, okay? So, ang nangyari ganito, So, si Gabriel Go ay kilala siyang parang head, Head ba gayon or commander sa MMDA. Parang ganon. 'Di ba? Pero syempre, may mas mataas pa sa kanya. Syempre, yung pinakamataas, si General Torre, pagkakalam ko. Tapos, basta may mas mataas pa kay Gabriel Go. Ngayon, ang kanyang role, okay, is to implement traffic rules, na strict. So ngayon, pagka nakikita niya sa Manila, na wala kang helmet, or wala kang side mirror, or naka-chinelas guard, something. So syempre, wala nang kumbagang sabihin na nating dahi-dahilan, huhulihin ka niya, And titikitan ka niya, parang ganon. So, mahigpit siya talaga as in. Sobrang higpit. Kumbaga, strict talaga siya. 'Di ba? The thing is, ang ginagawa ni Gabriel Go is, dinodocument niya. So, binibidyohan yung tao na kanyang nahuli, then in-upload sa kanyang Facebook page, And yun yung usual niyang ginagawa, For documentation purpose, binoblur naman niya, okay naman yan sa ganong instances. Now, kung iko-connecta natin yung reason at saka emotion, so, dun sa recent nga naging viral, yung teacher, okay? Kumbaga, dahil nung teacher, pinunan niya, na wala kang helmet, ganito, ganyan, Then, tinikitan niya, di ba? So, naging viral siya and humantong sa pagsuspende kay Gabriel Go, sa kanyang posisyon. Pagsuspende lang naman, maring kung ilang, man yung araw yon or months, di ba? Pagka suspended. Di ba? Parang ganon, yung pagkakalam ko eh. Pwede pa naman siya yata makabalik. I think so, Kumbaga parang more on temporary if I'm not mistaken. So the thing is, um, yon napatigil siya sa trabaho, Okay, si Gabriel Go because meron siya na-encounter na teacher, okay, na kanyang pinuna na para ba nga daw na yung himig ng pagpuna niya is pang mamaliit, pangkukutya, given the fact na siya ay isang teacher. But, um, ganito ang comment ko dyan pero kung ilalapat natin yung yung emotion and reason, mas pinagana lang ni Gabriel Go yung reason. Okay? Ibig sabihin talaga mas dominant lang yung reason. And that is why, minsan nagkakaroon nga ng issue kapag ganon, na hindi mo nilalapatan ng emotion or feelings or related to that, which is yung empathy. Kumbaga, if you feel mo, kung ikaw ba ay nakakasakit na or nakakatapak na ng tao. That's the point, di ba? Kaya mahalaga yung reason at saka yung emotion. In the case of Gabriel Go,
is mas naging dominant yung reason niya. Alright? So, kumbaga, wala siyang pakalam. Walang feelings, kumbaga, di ba? So, that's the point. Now, the thing is, ganito ha, ito lang, masabi ko lang sa inyo. Since maring napanood nyo naman yon, naging viral nga recent, di ba? Yung kay Gabriel Go, ano? Ano ba ang take ko doon? Kung tatanungin, ano? Um, ganito yan Unang-una, syempre, mali nga naman yung teacher, no? Regardless kung anong profession yan, wala naman tayong pinapanigan kahit kapares natin teacher or what, ano? Kung mali, mali, di ba? Parang ganon. So, yun yung una ko masasabi. So, yun nga, walang helmet, automatic mali talaga, so dapat tikitan, okay na yan, di ba? So, ngayon, si Gabriel Go daw is parang sabi ng iba, yun nga, yung himig ng pagsasalita niya is para bang pagmamaliit, kumbaga ni-lecturean pa niya yung teacher, di ba? Na, ikaw ay guro, dapat maging magandang emplo ka sa kabataan, mga ganito, ganyan, kung ano, di ba? Mga ganun na sinabi, di ba? So, sabihin natin, ano ba yan, pagmamaliit ba kung tawagin yon or pang sa sermon, ano, di ba? Mga ganun. So, ang aking take dyan is, ano ba? Okay, ano kasi yun something debatable Yung iba nag-agree, yung iba hindi. Parang nakikita ko sa mga comment, parang 50-50, Pero pagka teacher yung tinanong mo, kalimitan talagang sabing against doon kay Gabriel Go sa ginawa, Kung ang titingnan natin, without bias, di ba? Di dahil sa teacher, ako din, di ba, mga ganon. So, kung aking kumbaga, yung ilalagay ko yung sarili ko out of being teacher, kung titingnan ko yung case, um, yung ano kasi ang issue dyan yung pag-documentation, kung tama ba or mali. Like, binlur nga siya, mga ganon. So, pero, pwede nga pa rin yung makilala, Kasi nga, alam ba, yung boses, okay, yung pangatawan, syempre kita pa rin kasi doon Yung mukha, maring hindi nga kita, Pero, yun, So, yun yung issue siguro doon. Ang pinaka-issue is that, sabi daw nung teacher, or sabi nga ng teacher, kasi napanood ko mismo tumanggi siya na videohan, or magpa-document, for confidentiality. Pero, sabi ni Gabriel Go, kumbaga ituloy pa rin, Yan naman yung naka-blur. So, kumbaga wala siyang pakalam kung di ba? Parang ganun kasi ang ginawa ni Gabriel Go. And doon na nagkaroon ng issue at usap-usapan. Something controversial or debatable, iba-iba yung judgment ng ibang tao sa mga ganong cases or scenario na inire-relate, alimbawa, kapag yung ibang tao na makapangyarihan, tumutupi daw si Gabriel Go like kay Chavit Singsong, na sobrang galang, tadtad ng po at opo, nung hinuli niya si Chavit Singsong na nag-violate, mga ganon, bagay. So, ganon kino-compare ng ibang tao na parang unfair naman kapag mga ganong tao, na talagang makapangyarihan kasi bilyonaryo. Pero kapag hindi, di ba, parang ang trato daw ay ang liit, di ba? So, yun ang parang justification ng ibang tao na parang bang unfair naman, di ba? Yung treatment ni Gabriel Go, parang ganun yung case. Kasi nga, okay naman na yung teacher dun sa case na yon is nag-comply na sabi niya, sige, ito yung aking lisensya or CR. Then, tinanong niya kung magkano yung babayaran, 1.5, mga ganon, di ba? So, talagang, participative siya, Doon sa, kumbaga hindi siya umalma. Okay? Kung titingnan natin yung logic doon, So, since hindi siya umalma sa nire-request ni Gabriel Go, okay, na ibigay yung license or CR, tapos ganyan, kumbaga madaling kausap, in other words. Siguro, dapat si Gabriel Go din ay hindi umalma sa request ng teacher na hindi na siya videohan talaga, Or, kumbaga, makita yung appearance niya, Kasi sabi ng teacher is, kung pwedeng wag videohan siya. So, siguro doon nagsimula, yung maring pwedeng masabing mali, okay? So, something, kasi yan, debatable sa ganung usap, Alright? So, yun lang. Yun yung aking nakikita doon,
Okay, mali yung teacher, syempre naman, kasi hindi siya nagsuot ng helmet, parang ganon. So, siguro, sa case naman ni Gabriel Go, medyo mali siya, medyo okay, kasi nga, nagtuloy-tuloy pa rin siya na i-document yung tao, no? Okay, ma-expose yung tao kahit na sabing blur, no? Parang ganon, given the fact na tumanggi yung taong yon. Okay? So, parang ganon. 'Di ba? Equal lang siya, no? Okay? Mga ganon. Na pumayag yung teacher na mag-comply. Okay? Dapat pumayag din si Gabriel Go na mag-comply na hindi siya dokumentahan or dokumentuhan, no? Yon. Yun yung aking take sa mga ganon. Kumaga balance lang tayo. So, ngayon, ano nakikita natin doon? Reason or emotion? Siyempre, reason. Reason yung in-apply ni Gabriel Go. Hindi emotion or feelings. 'Di ba? So, ganun. So, no one is above the law. Ano? Siyempre, kahit teacher man, lawyer, o kung sino man yan, di ba? Or kahit billionaire man siya, di ba? So, that's the point. Now, balik tayo dito sa ating lesson. Kumbaga medyo aking, ano ba, tinagnilang yung illustration para may connecta natin sa napapanahong pangyayari. Sabi ko nga maganda kasi pagka nagbibigay ng example, yung napapanahong nangyari talaga, di ba? Para makarelate kayo. So now, moving on. Emotion can be rational as they are often based on sound judgment about how well action align with goals or values. Feelings provide motivation to act morally and can guide ethical behavior. Okay? Thus, emotion are not the opposite of reason, but a complementary part of moral reflection. Para bang sinasabi dito nga na hindi porket let's say feelings yung pinagagana mo, ay automatic kabaligtaran na yun ng reason or ng iyong mind, di ba? So, hindi daw ibig sabihin na ganun yon. So, ngayon, ano pa ba nakalagay dito? No? Bago tayo dumako dito, no? Atin lang diinan yung idea ng emotion, di ba? Kasi nga yun ang focus natin, yung emotion or feelings. So, nakalagay sa ating kabilang reference, how do they affect moral decision making? Yung feelings daw natin, paano nakaka-apekto? Okay? Yung ating emotion, that's the point, ano? Several studies conclude that up to 90% of the decisions we made are based on emotions. I repeat, several studies conclude that up to 90% of the decisions we made are based on emotion. We use logic to justify our action to ourselves and to others. So kung titignan natin, 90% daw, ito ay as of 2020 eh. 90% daw ng pagdedesisyon natin ay kinapapalooban ng ating emotion. Okay? Parang medyo naniniwala or naniniwala ako sa ganong sabihin na nating pag-aaral. Bagaman ito ay year 2020 pa, no? Na mas dominant yung ating emotion kapag kaya kapag ka tayo ay nagde-decide, okay, o nagkakaroon ng moral judgment. What does it mean, 'di ba? Halimbawa, kapag kagalit ka or kung anumang emotion mo na something negative or even positive, 'di ba? So, para bang kara-karaka kang nagde-decide, 'di ba? Mabilis kang mag-decide. And because of that, yun yung kalimitan mong nagagawa, 'di ba? Kung ano yung mabilis. Alright? Halimbawa, meron kang kakilala, kaibigan, kapamilya na gumawa sa'yo ng something bad or something wrong, ano? So, kumbaga, automatic sa iyong isipan na magde-decide ka na, ganito yan or something na kung ano man na magkakaroon ka ng assumption, ano? Automatic, ano? Based on your emotion. That's the point, ano? Kaya parang naniniwala ako dun sa sinasabi dito na 90% of the decision we made are based on emotion. Kasi nga, halimbawa, tayo ay na-offend, nasaktan, or something, di ba? So, that's the point, di ba? Now,
Nakalagay dito sa ating kabilang notes, feelings are instinctive and trained response to moral dilemma. They can be obstacles to making right decisions, but they can also help in making the right decision. So these are some of the positive effects on decision making, sa paggamit natin ng feelings or emotion according to research to research study. Sinasabi dito, a totally emotional decision is very fast in comparison to a rational decision. Tayo bilang tao, ang nature natin, kung ano yung mabilis na paraan, yun ang ating gagawin. Alright? The same thing kapag ka tayo nagde-decide ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, di ba, kapag ka pinapapalooban ng ating emotion, so yun yung ating mas nasusunod. Okay? In that way, nakalagay dito, a total emotional decision is very fast in comparison to a rational decision. So, ganon. Di ba? Sabi ko nga kanina, kapag ka ikaw ay biglang nakaranas na something disappointment, or kalungkutan, or pagkagalit, okay, mga ganong bagay, tapos mapapaisip ka na para bang bigla kang magde-decide, na kailangan ganitong gawin ko. Kasi ako nagalit sa ganitong tao or sa ganong pangyayari or kung ano man or 'di ba? Something ganon. Pagka ginamit natin yung ating emotion or feelings. So dito nakalagay this is reactive and largely subconscious and can be useful when faced with immediate danger or indecision of minimal significance. Ito, sarili kong example, halimbawa lang din, halimbawa, nasa kagubatan ka. Ngayon, habang ikaw at yung iyong kaibigan, nag-hiking sa kagubatan, Okay? One time, meron kayong nakitang bear, oso. Ay ngayon yung bear, nakita mo na mukhang gutom. Alam niyo kasi ang instinct ng mga ng mga syempre animal, kapag ka sila ay gutom, syempre agresibo sila. Whereas kapag ka sila ay busog, maring hindi ka nila atakihin. Kumbaga, ano yung purpose? Alam mo, sobrang busog yung leon. Tapos kaharap mo, as in sobrang busog. So parang, ano siya parang most likely na hindi ka atakihin, mga ganong bagay. So yun yung instinct kasi ng animal Ngayon gana rin. Alimbawa, doon sa scenario kanina, nag-hiking kayo ng iyong kaibigan sa kagubatan, Tapos may nakita kayong bear, pero sa ibang bansa kasi yun, may nakita kayong bear. Okay? So ngayon, nakita mo na papalapit sa inyo. So syempre, anong gagawin mo? Mag-activate yung iyong emotion, yung iyong guts, yung iyong feelings na matatakot ka, Syempre, magtatakbo ka, It's either may nakita kang puno, na aakyat ka dun sa puno, aakyat kayo pala, since kaibigan mo, may kasama ka, aakyat kayo sa puno, para hindi kayo sabihin nating mahabol nung oso or nung bear. Ang alam ko kasi, ang bear ay hindi nakakaakyat ng yung parang mataas na puno, nakakaakyat siya, pero hindi yung talagang mataas. Kasi nga dahil sa bigat niya, di ba? Hindi nung kaya. Pag mababaw lang, kaya nun, di ba? So ngayon, meron kang moral dilemma. Ano ba? Kung aakyat ka ba ng puno or merong dalampasigan or ilog na lalangoy na lang kayo para makatakas doon sa paghabol ng bear. That's the point, Kasi nga, instinct yun eh. 'Di ba? Kapag something dangerous, so may instinct na gumagana sa ating katawan or sa ating sarili kung ano yung ating kailangan gawin as soon as possible, That's the point. So, yun lang naman siya, 'di ba? Ang kinapapalooban ng emotion in terms of moral judgment. So, nakalagay dito,
Emotion may provide a way for coding and compacting experience, enabling past response selection. Alright? Enabling past selection. Alright? So, past response selection. This may point to why expert gut level decision have high accuracy rates. So, ganare, ito advanced na knowledge para sa inyo mga student. Ano? And actually, kahit sa ibang tao. Um, alam nyo, may tinatawag tayong intuition. Di ba? So, ngayon, connected siya sa instinct. So, alam nyo, yung top 1 player ng chess, si Magnus Carlsen, di ba? Pinakamagaling na chess player sa buong mundo. Okay, as in, strategic game yun eh. Kumaga talaga mahirap yung chess kasi ay siya yung top 1, number 1. Ngayon, nung aking pinapansin yung kanyang sinasabi, kapag pala siya nag-move based on his instinct, ibig sabihin parang mabilis yung kanyang pagde-decide kasi based sa kanyang past experiences na parang subconsciously, automatic na ganito yung magiging response niya. Alright? Parang ganon. Ibig sabihin, yung emotion connected to our instinct, kapag ka mabilis tayo nagde-decide, na magagamit natin na with high accuracy. Parang ganon kasi yon. Ito, in layman's term, paano makarelate kayo? Halimbawa, kapag meron kayong nire-recall na concept or ideas. So, kumbaga, kalimitan, para bang hirap na hirap tayong i-recall. Pero sa bagay, kayo mga student, so, palagay ko pagka mga ganyang edad, mabilis pa yung memory or madali pa yung makatanda. Pero kapag katulad namin, mga 30 plus na, parang doon na nag-start na parang magiging makakalimutan ka. Naalala ko yan nung, kasing edad niyo ako, talagang madaling makasaulo ng mga bagay-bagay, mga concept. Pero nung naging 30 na, 30 plus, 30. So, napansin ko na, parang, ano ba yon? Ginawa ko lang last 10 seconds or 1 minute, nakalimutan ko kung ano yon. Parang ganun, or sinabi ko, parang ganun. Sadyang ganun siguro dahil sa memory overload yan. Yan. And it's a normal thing kung nagiging makalimutan, yan. Ang mahalaga, yung para bang kaya mo pa rin magpaliwanag ng malinaw, di ba? Mga ganun. So, anyway, moving on. Dun sa sinasabi ko, halimbawa, pagka kayo nagre-recall ng information, so may mga times na parang nahirapan kayo. Parang dahil nga nakakalimutan nyo. Pero, kapag ang idea sa usaping instinct, kapag na-relate natin kapag bigla kang tinanong or bigla mong inisip yung isang bagay, kalimitan, nare-recall mo yon. So, yun yung gut feelings. Or yun yung instinct, Okay, yan. Something advanced yun, So, ayun lang. Share ko lang yan sa inyo na ganun talaga. Kung magtataka kayo na, ganun pala. Kaya pala minsan, kapag bigla kong inisip or kumbaga unexpected, na bigla ko tong inisip, bigla kong nare-recall. Whereas kapag masyado ko siyang iniisip, gustong i-recall ka agad, para bang hirap na hirap ako. Yung pala dahil yan ng gut feelings or ng ating instinct. And nakaka-help yon sa atin, okay, in terms of pagde-decide, moral judgment. Alright? So, yun lang, in connection doon sa mga intuition, instinct, di ba, mga ganong bagay. Yung katulad na sinabi ko kay Magnus Carlsen, na top 1 chess player, na instinct daw yung kanyang ginagamit. Kaya hindi na masyadong pinag-iisipan yung mga move, parang automatic na. Okay? Na nabuo sa kanyang mind yung mga pattern, hundreds of possible moves, kung ano yung best moves, parang ganun kasi yun eh. 'Di ba? So, ayun lang. Okay lang na share yon sa inyo, yung ganong idea. 'Di ba? So, ano pa ba? Okay na yun siguro, So, nakalagay dito sa ating baba, dito sa kabilang reference,
emotional decision making can also come with a number of negatives. We make quick decision without knowing why and then create reason to justify a poor emotional decision. Ibig sabihin, may mga times in terms of negative na effect ng emotion, yung kapag ka tayo ay nag-decide, sasabihin natin na nagawa ko tong something bad kasi nadala lang ako ng aking emotion. 'Di ba? Halimbawa, nakagawa ng krimen or nakagawa ng kung anumang something bad or wrong, 'di ba? So, yun yung sabihin na nating negative, Alright? So, hindi mo alam na nagawa mo pala yon, 'di ba? So, at yung iba naman, alam na ginawa yan, tapos i-justify lang, Okay? Kahit mali yung kanyang desisyon, 'di ba? Kasi nga nadala ng emotion. Alright? Immediate and unrelated emotion can create mistakes by distorting and creating bias in judgment. In some cases, this can lead to unexpected and reckless action, di ba? So, ayun lang naman, yung idea na gusto kong sabihin about sa emotion, which is connected nga doon sa kanina na instinct or gut feelings. Ito, may dagdag ko lang personal na experience ko, Sabi ko nga sa inyo, kapag ka medyo tumatanda ka na ng konti, nagiging makakalimutin ka. Sabi ko nga normal yan. Kasi nga, memory overload, kumbaga, yung iyong brain, nagpa-process na masyado ng maraming information na nakapalob sa iyong utak, di ba? Parang hindi na magkaintindihan, mga ganon, di ba? But the thing is, ang nakikita kong advantage kapag ka naging makalimutin is yung yung intuition. Ewan ko, sa iba, pero nag-a-apply yun sa akin, personally. Ibig sabihin, parang tumataas yung level ng intuition ko. Alright? Ibig sabihin, yung para bang sa mabilisang pag-iisip or pagde-decide, madali kong ma-justify or marireason yung something na kung anumang mga bagay. Parang ganon. Ibig sabihin, mas tumataas yung logical skill, pero yung memory parang humihina. Parang ganon. Yun ang pansin ko lang Pero hindi ko lang sure sa iba, kung ganon nga din. Alright? Yan. Moving on, reason when separated from emotion allows for objective decision making based on facts rather than feelings. Tunay naman yan, Kung objective lang din naman, reason yan. Di ba? Halimbawa, sa inyo, kahit nga yung simpleng pag-take kayo ng exam, meron doon nakapaloob na reason and feelings. What does it mean? Halimbawa, kapag kayo ay nagsasagot ng multiple choice question, kailangan nyo mag-reason out. Kumbaga, ang type ng exam na yon is objective. Meaning, may hinahanap siya na particular na sagot. Alright? Kumbaga, kung i-connecta natin sa math or sa ibang mga terminology, tinatawag natin siyang deductive, If I'm not mistaken, deductive siya, more on that. Alright? So, meron kang, let's say, isang sagot na kailangang hanapin or kumbaga sa paunti, until magkama-up doon sa particular na sagot. So, deductive. Whereas, kapag ka naman feelings, which is more on subjective, halimbawa sa exam nyo, yung mga essay question, alright? Na masasabi natin na walang eksaktong tama or maling sagot, kundi based yan sa iyong judgment. Alright? Or kung ano yung take mo or viewpoint or perspective mo dun sa isang issue. And that is why nakikita natin yung objective type and subjective type even sa exam. Objective, yung multiple choice, may particular na tamang sagot. Subjective, which is yung essay question, di ba? More on based sa iyong point of view rin, kung ano yung masasabi mo. Now, dito nakalagay, it helps individuals foresee the consequences of their action throughout the moral decision-making process. However, relying solely on reason has limits.
it may overlook personal perspective and emotional insight that influence ethical understanding. So yun na nga ba ulit-ulit lang natin sinasabi. Kailangan, bukod sa reason, kinapapalooban din ng feelings. Alright? Or ng heart. Diba? Hindi lang dapat mind, kundi feelings. Ito lang masabi ko lang or makwento ko lang sa inyo. Halimbawa ako actually, personally, ito ay true to life meron akong grupo na sinasamahan or community online. Pero anonymous ako. Pero kahit anonymous ako, kumbaga talagang very popular ako doon. Pero ayaw ko magpakilala kasi doon eh. And kilala ako doon na nag-share ng mga ideas or something ganon, no? So, pero anonymous nga, no? Pero yun nga, pinaniniwala na ganon, no? Naniniwala sa akin mga sinasabi, mga ganon. Nagre-reason, no? Kumbaga, ang aking ina-apply dyan kasi is, bukod sa reason, is yung emotion din kasi. Pero parang more on reason eh, yung ina-apply natin. Kumbaga, ang pagka ikaw ay nag-justify na isang bagay, ano? So, ang una mong i-consider, yung bias. Na hindi ka talaga maging bias. Na hindi porket kasama mo si ganito, or kagrupo mo si ganito, so papanigan mo na. Hindi. Kung mali, mali. Parang ganun kasi yun, di ba? Pagka tayo ay nagja-justify or nagbibigay ng advice, ganun kasi yan eh. So, yun ang nangyayari doon. So, yun lang. Akin lang shinare yung ganung bagay, di ba? Next. Ano to? Feeling-based theories in ethics. Ito na pala. Kumbaga, nasa introduction pa lang tayo, no? So, tayo mag-start na sa ating main na topic, or main points, nating sinasabi dito. There are two main theories that highlight the role of feelings in morality. Hindi kasi, introduction pa lang 1 hour na tayo kagad, di ba? So, ngayon, dito na tayo talaga mag-start. So, nakalagay dito, ethical subjectivism and emotivism. These are the two main theories that highlight the role of feelings in morality. So, ano ba itong mga to? Ethical subjectivism. Ito, parang diniretsyong i-define siya kasi eh. Pagka sinabing ethical subjectivism, pagka dinefine ko yan ng sarili ko, nang walang tinginan sa notes nung bago ko to aralin, nakikita ko na pagka sinabing ethical subjectivism, parang more on nagiging or pinagbabasihan mo yung action mo ethically based sa iyong personal preferences, sarili mong feelings, parang ganun kasi yon. So, ibig sabihin, hindi ka nagiging objective. More on subjective ka kapag ganun yung case. So, nakalagay dito, rejects the idea that morality is objective. So, yun na nga sinasabi natin, kapag sinabi nating ethical subjectivism. So, ano pa? Nakalagay dito ang meta-ethical theory focus on the nature of moral judgment, not on what is good or bad. So, ibig sabihin para bang pinapalagay dito, ano ba to? Not on what is good or bad. Hindi daw yun ang focus, Alright? Alright. So, sige, explain natin paano. Moral statements are based on personal attitudes, preferences, or feelings, not on universal truths. Meaning to say, na ganito yung aking nararamdaman. Kaya ganito ako nakapag-decide, So, based sa iyong mood, di ba, mga ganong bagay. A statement is morally right only if the person approves of it. Kasi nga subjective siya. 'Di ba? Pagka emotion yung pinagana mo lang, yung sinasabi natin diyan, ethical subjectivism. So ngayon meron dalawang uri, ng ethical subjectivism. We have simple subjectivism. Moral statement reflect personal preferences or emotion, not facts. Meaning to say, kapag ka nga ikaw ay, alam ba, kinausap ka, tapos nag-decide ka or nagkaroon ng moral judgment, then sinabi mo na, wala ako sa mood, kaya ayaw ko ng ganyan.
or kung ano man, 'di ba? Halimbawa, katropa mo, kabarkada mo, niyaya kang maglaro, ano? Then sabi niya is wala siya sa mood, ano, mga ganong bagay. So, or kung ano mang kinapapalooban ng ating emotion or personal preferences, di ba? Or mga ganong bagay, di ba? The next, individualist subjectivism. Each person defines their own scale of good and evil. Ito, explain ko to ng maigi, no? Ulitin ko lang ha. Individualist subjectivism. Each person defines their own scale of good and evil linked to egoism. So, ito yung aking example dito, no? Halimbawa, ako ay nagnakaw ng piso. Okay? Nagnakaw ako ng piso. Ito, ganito na lang para medyo makatotohanan, no? Kasi hindi ko naman gagawin yung magnakaw ng piso, no? Or kahit nga kung anumang pera, hindi ko ginagawa yon. Pero nung bata pa ako, syempre, maano pa yung moralidad ko, no? Ginagawa ko yun, pero ngayon, syempre, kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yon. Halimbawa, no? May kapatid ka, okay, na mas bata sa'yo, okay? Then, one time, yung kapatid mo na mas bata sa'yo, ay nakita mo na nagnakaw ng piso. Piso pa ninakaw, hindi pa ginawa 10, ano? Kaya pagpalagay na, ano, piso, nagnakaw ng piso sa nanay mo. Kasi nga, yung wallet niya nakabilandra. Halimbawa lang sa bahay niyo. Imagine nyo na lang, for the sake of example, piso pa ang kinuha, ano? Halimbawa, nakita mo. Ay ngayon, para sa iyo, yung pagnanakaw niya ng piso is something big deal na masama, ano? Pero para sa kanya, sa kapatid mo, okay lang yon kasi piso lang naman, di ba? In that way, kung ating may relate ano, yung individualist subjectivism, nakabase sa tao, subjectively, kung ano yung masama or kung ano yung mabuti. Para sa iba, okay lang yon pero para sa iba, hindi. Kanya-kanya yan, ano, ng pagtingin. So kayo, ano, magbigay lang kayo ng simpleng example. Simple lang din naman yung paliwanag dyan. Dun sa mga hindi pa nasagot, magbigay nga kayo ng iba pang example. Alright? Sa individualist subjectivism, each person defines their own scale of good and evil. Linked to egoism. Sige nga, magbigay kayo ng example, ano, kung maaari, dun sa mga hindi pa sumasagot. Alright, anyone na makakapagbigay ng example about dito? Or dito na lang sa susunod. Dito kasi sa susunod, mas madami na pwede or possible kayo na makapagbigay ng example. Alright, wala dito no, sa individualist subjectivism. So, dito na lang sa susunod. Moral ethical relativism. What is right depends on society's approval. Different societies, different morals. What does it mean? The view that for a thing to be morally right is for it to be approved of by society, leading to the conclusion that different things are right for people in different society and different periods in history. Ngayon, atin ang nabanggit, ano, yung mga usaping kultura na para sa ganitong bansa or sa ganitong lugar, okay yung ganitong kultura. Halimbawa, yung mga piercing, ano? Okay, yung mga extreme piercing. Okay, mga ganun sinasabi ko, ano? Or yung paglalagay ng plato sa bibig, di ba? Yung mga African, something ganun, di ba? Para sa kanila, okay yon. Or even, yun nga, paglalagay ng parang ring, ano, sa leeg. Para mukhang giraffe. Okay? Ibig sabihin, parang humaba yung leeg. Nilalagyan ng ano, ng parang ring. Part ng kanilang kultura yan. Okay yun sa kanila. Pero sa atin, hindi. Ngayon, papasok doon yung moral, ethical relativism. What is right depends on society's approval. Different societies is equals to different morals. So, ganito.
ano kaya nga yung example ko dito? Ito ha. Alam mo, example ko lang to ha. Noon dati, alam mo, nung bata pa ako ha. So, kumbaga normal thing na paluin ka physically. May corporal punishment kung tawagin. Papaluin ka ng pat-pat, or walis, tambo, ano, mga ganon, or sinturon. That's a normal thing in the past, ano? Parang ganon. Okay? Nagigets nyo naman yung idea. Tapos, naalala ko lang ha, masabi ko lang to sa inyo mga student na ibang henerasyon na or makabagong henerasyon, nung dati, alala ko, nung elementary nga ako, ano, so, meron akong teacher noon na sobrang tapang. Okay? And one time, ewan ko, naging nga yata ako noon, ano, elementary ako noon, naalala ko, mga grade 5 yata o grade 4, ano. Ay, ngayon, nakita ko ng teacher ko. So, ang ginawa niya, binato ako ng eraser. Pagkabato sa akin, umilag ako. Pagkailag ko, lumapit sa akin. Tapos ginabutan ako, sinabunutan, di ba? Parang ganon. Parang normal thing yun nung dati ha. Okay? Ang mga ganon, ah, nag-squat ano, sa klase or nakatayo ka habang nakabend yung iyong ano, binte or something. Basta yung parang mahirapan ka sa pagtayo. Ano, na ilang minuto na ganon. So, ganun katindi nun, di ba? So, ngayon, para nung panahong una, okay yon, wala namang problema doon. Pero kung ngayon natin i-relate, nagkakaroon na ng issue. May tuturing na siya na ano, child abuse. Alam ba, yung pagpalo physically, ano, na something matindi, pwede mo siyang i-report ano, sa otoridad na child abuse. Meron ng batas na ganon. So that's the point ng ating sinasabi na moral ethical relativism. Okay, nung una, is a normal thing, pero ngayon, hindi. Okay? Dahil nga ng periods in history. So ngayon, sige, pwede na kayo magbigay ng example dito. Alam ko, pwede kang may bigay dito sa moral relativism sa ganoong nauna kong example in terms of different periods in history. So magbigay nga kayo ng example about that, yung moral ethical relativism, alright, na related sa different periods in history, kagaya ng sinabi ko kanina na pagpalo, okay noon, pero ngayon hindi. Ano? So, ano pa, aside from that, na pwede nyong ibigay na example? Sige nga, lalo na dun sa mga hindi pa nakakasagot. Anyone? Sige, sagot kayo, no? Um, ano? Anyone na makakapagsagot sa moral ethical relativism na magbigay ng example? Yung ibang ano kasi tinanong ko rin ng ganito eh. So, maraming nakasagot. Dalawa, tsaka dun sa ibang ano. So, sa inyo, ano, kahit anong example, ano, magbigay ng example about sa moral, ethical relativism. Okay? In terms of different periods in history. Ano? Mga pagbigay ba? Ayun, sige, padua. No po, sir. Ang akin po ay parang ano po, mga eating habits po sa ibang kultura po ng hindi ko po. Sa mga ano po, western countries po, ano po, ang pagkain po ng mga halimbawa, beef po, ay ano, ethically tama lang po. Tapos sa iba naman po, yung pagpatay po naman ng mga baka po yung immoral po, lalo na po sa Okay. So, yun. Part ng maaari nating culture, yung sinasabi mo, ano? Sabagay, pwede rin yun, ano? In terms of moral relativism. Okay? Halimbawa nga daw, yung pagkain ng baka, sa iba, normally, kahit nga sa atin, is a normal thing. Pero sabi mo nga, katulad sa India, o nga, no, parang nahinuha ko na tama nga yung sinabi mo. Bakit? Kasi alam nyo, sa India, meron tayong tinatawag na relihiyong Hinduism. And para sa kanila, yung mga baka, tinuturing nila na parang Diyos. Inaalaya nila, 'di ba? Mga ganong bagay. And therefore, bawal nilang parang, ano ba yan, katayin
or patayin yung baka. Yun ang pagkakatanda ko. Buti nasabi mo yun. Aking dinagdagan yung iyong sinabi. Di ba? Part yun ng kultura. Nandiyan. O, ganon. Anyway, sige. Okay yun. Okay na example. Ano pa? Magbigay pa ng example. Teka lang. Sige, Arada. Marco Vincent. Ano po naman po? Okay. Medyo kakaiba yun. Ano? Oo nga naman. Teka lang, wait lang. So, pagkain ng aso. Pero ang pangit, ano, di ba? Pagkain ng aso. I mean, dati, ano ba? Normal ba yun nung dati? Ngayon talagang bawal yon, ano? Alam nga naman, kumain ka ng aso, ano? Pangit. Um, Dati ba pwede yun? Hindi ko sure, ano? Pero, kung ganun man, edi, ganun. Sige, ano pa? May iba tayo ng example. Huwag naman laging about sa hayop, ano? Reglos, ikaw nga. Example ko naman po ay about sa slavery po. Kasi po kasi sa normal po sa kanila yung slavery po na ano po. Ngayon po ay parang human trafficking po and Hmm. yung kinukuha po nila yung mga slave nila sa Africa po. Oo, tama yon. Oo. Actually, yun din ang isang example doon sa kabilang, ano, kabilang block, ano. And sige, explain ko yung iyong sinabi. Wait lang. Lagyan ko lang ng points. Make sure, yan. Dagdagan ko yung sinabi niya, no? Yung slavery daw, no, sa Amerika, alam nyo, back then, it's a normal thing na ikaw ay mang-alipin sa mga negro or mga African, ano? It's a normal thing as in, nung panahon dati. Pero ngayon, pagka ginawa mo yon, human trafficking or something talagang violates the law. Kahit nga sa atin, di ba, mga ganong bagay. Ang gumagawa naman ng mga ganon, yung mga nangaalipin, yung mga makakapangyarihan. So, it's a normal thing nung panahong una, 'di ba? Pero ngayon, hindi na, no? Kasi nga may mga equality na tayo. Okay? Mga ganung bagay. Sige, next. Sino ba? So, yan, si Kian Ramos. Ang aking pong example ay yung gender equality po dati. Katulad po dati, yung mga babae po parang normalize lang po na pang bahay ganun po. Pero ngayon po, para po para po sa wala pong gender equality na po yun. Ano yung nakakapag po ngayon. Okay. Sige, nagigets. Oo. Nagigets ko yung point mo. Sige, medyo bigyan ko ng konting emphasis yan. Gender equality yung sabi mo. Alright? Teka lang ha. Ken, ano yan? Ramos. Nung dati, talagang mahigpit when it comes to gender equality. By the way, medyo sensitive kasi itong pag-usapan. Ano? Alright, yung mga ganong bagay. Um, Tama naman na dati, talagang sobrang higpit. Alam ba, bawal magsuot ng ganito kung ikaw ay lalaki. 'Di ba? Parang ganon. Mga ganon. Alam ba, LGBT, kung mga ganong bagay. Ano? So ngayon naman, mas maluwag na kung ikukumpara natin nung panahong dati, no, nung una, as in, sa ibang bansa nga, ano, lalo na, halimbawa, sa US yata yun, or something western, ano, maluwag yung kanilang, sabihin natin batas sa mga LGBTQ, ano, kaya pwede silang magkasal, ano, okay, ng same, yun nga, same sex, ano, something ganon. Pero sa atin, bawal. Alam nyo kasi kung bakit bawal yan, ang alam ko lang ito is based sa aking, ano ba to, speculation. Siguro dahil ano, we are Christian in nature. Tayo ay mga Kristiyano. And ngayon, may pinanghahawakang principle, okay, bilang Kristiyano na, dapat hindi ganon. So, yeah, yun yung aking nakikita kasi doon. Alright? Speculation or analysis ko sa mga ganon. So, the point is, nung dati talagang mahigpit, sobrang higpit. Pero sa pagtagal ng panahon, bawal, ano? Okay, nung dati nga pinaparusahan pa kapag nalaman kang gano'n, ano, na LGBTQ, mga gano'n. Alright? As in talaga, nangyayari sa, lalo na sa ibang bansa, ano? Okay? Ngayon naman, hindi na, no? Okay? Or, kukunti na siguro yung
sabihin na nating abuse na maaari, ano na masasabi natin? So yeah, that's the thing. Ano pa? Ang dami yung example ah. Meron pa magbuo. Connected din po to sa LGBT which is yung same-sex relationship po. Like dati po, yung ganitong weird relationship was considered immoral or illegal po because of their cultural and religious belief po. Pero ngayon, marami na din pong tumatanggap sa ganun and legal na din po yung pagpapakasal. Oo, sa iba. Pero sa atin kasi, sa Pilipinas, hindi pa officially talaga na gano'n na legal. Oo. Sige, pwede na rin yan. Pero ano kasi, parang inulit mo lang ang ating example at sinabi din eh. Pero sige, bigyan pa rin natin si Magbuo. Yung usapin nga, same-sex marriage pa rin naman yung kanang sinabi eh. Pero alam niyo, ganito yan sa ibang part ng ating bansa, meron talagang nakatalaga na nag-a-apply ng ganyan. Oo. Parang, alam mo yan, simbahang ano yan eh. Related sa Katoliko rin kasi yun eh. Tapos, basta nakalagay doon, parang rainbow yung kanilang simbahan, tapos nagkakasal sila ng ganun, di ba? So, yun. So, may mga ganun talaga, di ba? Okay? So, alam nyo kasi, ito lang masabi ko lang to. Pagka sa usaping relihiyon, talagang kapag ka masyado kang ano sa, syempre paniniwala mo, no? Paninindigan mo talaga yon ano? Okay, na kahit anong mangyari na susundin mo na bawal yung mga ganon, di ba? Okay. So, yun lang. Sabi ko nga something sensitive siyang pag-usapan, di ba? So, kaya hindi ko masyadong dinedetalye yung mga ganun. Pero yeah, that's the point, di ba? Anyway, ano pa? Sige, konti na lang. Sino pa ba? Wait lang ha. Gutierrez, Gillier. Example ko naman po is yung sa marriage age po. Dati po is parang common na po sa mga bansa na magpakasal po at sa murang edad po or normalize lang po sa kanila. And today naman po is parang illegal na po Oo, tama yan. Sige, bigyan ko ng emphasis yung sinabi mo, no? Pero bigyan ko muna ng points. Actually, maganda rin yung pagkaka-example mo. Bakit? Kasi napapanahon yon. And pansin ko rin yung kasi, halimbawa, yung lola mo or lola mo sa Talambakan or kung namang tawag doon, basta matatanda na talaga, no? So, pansinin nyo, madami sa kanila, na halimbawa, 16 years old pa lang, 17 years old, nag-asawa na kagad. Or, yung idea na ang dami nilang mag-anak. Okay? Parang it's a normal thing during that time, ha? Pero ngayon, mas nagiging practical. Okay? Kaya nga may nabasa akong isang article, ano? So, kayo, mga Gen Z, para bang mas nag-iingat siguro or something ganun yung idea na hindi muna talagang lumagay sa pag-asawa ka agad, kailangan ano muna, ano ba 'yun, yung parang meron kang pera or something sustainable, 'di ba? Mga gano'ng bagay. So which is a good thing actually, maganda naman yung gano'n, no? And actually much better kapag ka gano'n. Yung kapag ka naggagawa ka ng desisyon, pinagpaplanuhan mo muna. Hindi yung basta lang na biglaan na lang na ganito, marami ka na kaagad anak, 'di ba? So ngayon mas practical, yun nga rin ang pansin ko eh. Sa pagtagal ng panahon, dati kasi lack of, ano yun eh, lack of education sa mga ganong usap, ano? Okay? Kaya basta na lang marami nagkakaanak, ano? Halimbawa, ang anak ng inyong lolo or lola, mga 10, 12, mga ganon, is a normal thing during that time. Pero ngayon, hindi na. More on practical na. Mga tatlo na lang, or dalawa, or apat yata, madami na yon, di ba? Mga tatlo yata ang standard. I don't know, depende. So yeah, maganda yung example mo na gano'n na ating in-relate doon sa ating nalalaman about yan. So, kayo bilang kabataan ay mas mag-iingat nga ano sa mga, I mean yung bigla kang nagkakaroon ng asawa kaagad, nagkakaanak, ano, 'di ba? Mga gano'n.
So, kaya naman ay mas, ano na eh, parang informed sa mga ganung bagay eh. Kaya more on practical nga, ano, di ba? Anyway, moving on. Last na. Ang dami kasing example, ano. Sige, last na muna. Kasi napapatagal tayo. Yung bagong pangalan, Austria. Ang akin naman po sir is patungkol pa rin po sa marriage o sa pamimili po ng partner. Hmm. Kasi po dati po, no, past po, example po ng mga 1800s to 1900s, ang pamimili po ng partner ay based sa kung sino yung gusto ng magulang mo. Yun po yung pipiliin mo. Pero nowadays po, ang pamimili po ng partner ay based sa magulang. Oo. Oo. Tama naman. Sige, sige. Okay na yan. Sige. Ano pa? Meron ka pa ba sabihin? Sige lang. Kung meron pa. Okay. Basta po yung marriage niya is based on freedom of choice po. Kumbaga ang marriage nga na based on freedom. Ayan, sige. Okay, so ganda rin. Oo. Tama naman yung sinabi niya, no? Teka lang. Sige, last na example yan na kasi napapadami pala tayo ng example, ano. Um, Alimbawa nga sa pagpili ng minamahal or partner, no? Oo nga, tama yan, ano. Nung panahong dati, nung una pa, yung magulang mo ang pipili sa'yo ng kung sino yung mapapangasawa mo. Okay, kumbaga sa term ngayon, parang nirereto ka. Okay, in layman's term. Pero ano naman yun eh, parang informal, di ba? Way sa ngayon. Pero yun nga dati, it's a normal thing na ito ang pinili ng magulang mo. Part siguro ng kultura, no? Or what. Dapat ito talaga yung pangasawahin mo, di ba? Ngayon naman, more on freedom based sa kung ano talaga, kung sino yung gusto mo, ano. So, which is a good thing, di ba? Walang pressure or walang parang conflict na mangyayari, di ba? Between you and your parent kasi may freedom ka. Mas maganda kasi yun, di ba? Na meron kang freedom na pumili, ano? Pero ang alam ko, ganito yan eh. Minsan may ganun pa rin magulang eh. Na halimbawa, tututulang ka, di ba? Sa pagpili mo ng partner. Halimbawa, nasa wastong ano na kayo or what, bahala kayo, no? So, di ba, dumating kayo sa point na gano'n na. So, maaari, ano, may magulang na gano'n sa inyo na, hindi ko tanggap yan kasi yan ay janitor lang. Halimbawa lang ha, yung inyong mapapangasawa is janitor lang, sasabihin ng magulang, ano. May mga gano'n pa rin nga, actually, di ba? So, pero ang point lang naman dun is parang more on pagtutol, ano. Okay? So, ayun. Actually, tama na yung example natin. Ang haba pala ng example. Ang dami nyo palang nasabi. Hindi ko na-expect. Ang dami nyung maayos na example na nasabi. Okay na yan. Not so much for that. Sa moral, ethical relativism. So, dito naman tayo sa ideal observer theory. Basahin ko lang ha. What is right is what an ideal, rational, and informed observer would approve of. Ang aking ano dito, yung aking interpretation dito sa ideal observer theories that yun nga kung ano yung tama, kung ano yung rational, okay, what is right is what an ideal, rational, and informed observer would approve of. Hindi, ganito, no? Halimbawa, para mas maintindihan natin. Halimbawa, ikaw, tinanong ko bilang individual on certain topic, ano? Ay ngayon, dahil nakita ko na nasa tamang wisyo ka, ibig ko sabihin yung, halimbawa, yung focus mo is maayos, ibig ko sabihin tama yung oras ng pagtulog mo, 8 hours, ano, mga ganon. Whereas, kapag ka nakita ko na parang wala ka sa mood, alam ba, 3 hours ka lang tumulog, tapos mukha kang pressured, ano, or anxious ka or something. So, hindi ka parang karapat-dapat na tanungin ko dun sa certain topic para masabing tama yung sagot. Parang ganun eh. Yun ang aking interpretation dyan. So, nakalagay kasi dito sa ating kabilang notes is ideal observer theory, the view that what is right is determined by the attitude that
A hypothetical ideal observer, a being who is perfectly rational and imaginative and informed, would have. Parang ganun yun, di ba? Alright? So, yun lang naman siya. Ideal observer theory. Parang ganun. So, yun. Okay na yun. Ano? Dito sa ating usaping ethical subjectivism. So, ibang usap na to ha. I mean, pangalawa na to na theories about sa feeling-based in ethics. So, yung una, ethical subjectivism. Now, this time, emotivism. So, ano ba tong emotivism? Ang una kong pagkakaintindi dito involves emotion eh. Diba? Emotivism explains that moral judgment are expression of emotion, not statement of fact. It belongs to non-cognitivism, meaning ethical sentences do not convey true or false propositions. So, basahin ko lang doon sa kabilang notes ha. Nakalagay dito, emotivism is the view that moral judgment do not function as statement of fact, but rather as expression of the speaker's or writer's feelings. I repeat, it is the view that moral judgment do not function as statements of fact, but rather as expression of the speaker's or writer's feelings. According to the emotivists, when we say you acted wrongly in stealing that money, we are not expressing any fact beyond that stated by you stole that money. It is, however, as if we had stated this fact with a special tone of abhorrence, for in saying that something is wrong, we are expressing our feelings of disapproval toward it. So, sige, explain natin ng maliwanag. Ibig sabihin, hindi pinapansin dito yung stealing. Okay? Stealing. Okay, yung pagnanakaw. Kundi, ang pinapansin dito, yung expression mo or yung feelings mo na sinabi mo na yung pagnanakaw ay mali. Okay? So, parang ganun na. I hope na nag-get yung point ko. So, yun yung sa emotivism. Yung disapproval, parang ganun, ano? Yung expression mo towards towards that moral statement. Stealing is wrong means I disapprove of stealing. So, automatic naman yung, di ba? Kaya mo nga sinabing mali yung stealing kasi ayaw mo nun. Okay? Dinidisapprove mo yon. O sige, ganito na lang para mas maintindihan nyo sa ibang bagay, ano? Halimbawa, nakikipag-usap ka, ano? Then one time, ito, pero parang ano naman to, superficial na example. Halimbawa lang to, pero ibang usap ah. Halimbawa, nanliligaw yung lalaki doon sa babae. Ay ngayon, sa kanyang panliligaw, through texting or chat, ano? Ganon, sa panimula, ano? So ngayon, dahil makulit yung lalaki, ano? Nanliligaw, ano? Kinukulit yung babae. Siyempre, gusto siyang masagot, ano? O mapasagot yung babae. Then, nagre-reply naman si babae, mga ganon. Then, one time, sabi nung lalaki, kumbaga, sa chat, kung tatanggapin siya ng babae, no? Pero, ang ginawa ng babae, lumipas yung ilang araw, hindi siya sumagot. Alam nyo kasi, pagka ganon, more on, no, pagka ganon. Ibig sabihin, kapag walang response ng isang tao, pwede nyo siyang i-assume na hindi siya nag-approve or it means no. That's the point, ano? Yun ang tinitingnan natin, yung expression, ano? So, ibig sabihin, dinidisapprove mo yung tao, kaya maring hindi ka na lang nag-reply, ayaw mo lang maksaktan yung feelings niya. Pero, it means no. Kaya hindi ka nag-reply. Alright? So, yun yung emotivism na ating kinonekta lang
sa magandang or sabihin nating simple na direkta na illustration. Now, okay na yan. Ano? Okay na dun sa ating example na yan. Moral language aims to express emotion and influence others' behavior. Nakakapekto talaga, ano? Yung paggamit natin ng lengguwahe, okay? In terms of expressing our feelings. Halimbawa, kapag ka tayo galit, ano? So, syempre, merong rising intonation, ano? Sa English, di ba? Yung structure na paggamit natin ng sentences, ano? Pagka tayo nagsasalita, merong paglakas ng boses. Kasi nga galit tayo. So, in that way, nakaka-apekto yung language, ano? Okay? In expressing our feelings, ano? And influencing others. So, nakalagay dito na example, ano? Pero something, ano nga to, sensitive na pag-usapan, ano? Pero basahin ko lang ang example, ha? Saying homosexuality is evil means I feel disgusted by it, and I want you to feel the same. Di ba, kapag sinabi mo na ang isang bagay is evil or masama, parang automatic na you feel annoyed, disgusted, or galit ka sa ganon. Automatic yon. Ano, in this case, example na nakalagay sa module na ganito, no? Alright? So, yon. Next. Saying capital punishment is wrong means I dislike it and I hope you agree. Ano? Alright? So, mga ganong bagay. Capital punishment. Ibig sabihin more on death penalty. Nasabihin mo na hindi makatao yung death penalty. Okay? Na halimbawa, yung isang tao gumawa ng krimen, okay, na something heinous crime, yung mga murder, rape, ano, mga ganon. So, sabi mo, kailangan patawan niya ng death penalty. Okay? Pero sabi naman ng iba na hindi, ano, capital punishment is wrong. Therefore, yung mood of expression is that dinidislike niya yung ganong idea. And I hope, nakalagay dito, I hope you agree kapag ka ganun daw, ano? Yung cases. So, yun lang naman siya. Alam nyo, kahit sa mga normal conversation nyo, sa mga kaibigan nyo, may hinuha nyo na ganun eh. 'Di ba? Okay? Alam ba, para sa kanya, evil yung ganun. So, maisip nyo na ayaw niya talaga ng ganun. Kasi para sa kanya, evil yun or masama, ano? Okay? Mga ganun bagay. Ano pa, parang may gusto lang akong i-share din na idea, no? Na pwede kong masabi rin, ano? May mga ibang instances kasi, ano ba yan? Hindi ko masyado ma-recall eh. Pero something related to this, ano? Yung sinasabi dito sa paggamit ng language, sa pag-state, ano? Ng ating feelings, ano? Pag-express ng ating feelings and pag-influence others. Yun, naalala ko na. Halimbawa, may kaibigan ka. Ngayon, sinesermonan ka ng kaibigan mo. Halimbawa lang to ha. Okay. So, kumbaga parang negative yung dating sa iyo. Kasi na-offend ka eh. Pero yung pala, syempre, ginawa lang niya yon kasi nga, concerned siya sa iyo. Hindi ibig sabihin, ag, kumbaga, kinamumuhay ang kanya. Okay? Or talagang galit siya sa iyo. Kundi, para lang may tama yung iyong maling gawi. Ano? Kumbaga, in summary, or in conclusion, kasi concerned lang siya sa iyo. Hindi porket pinagsasabihan ka ay kumbaga galit na sa'yo, no? Or something na kung ano man, tinatanong ka ng sama na loob or what, ano? Hindi gano'n, ha? Okay, yun ang tandaan nyo. Kumbaga, isipin nyo na lang na dahil concerned siya sa'yo, kaya gano'n. Di ba? Yun lang naman yun eh. Di ba? Yun ang gusto ko lang ilagay dito sa ating discussion. Anyway, next. By the way, 1.5 na pala yung ating discussion. Sige, bilisan ko na. Criticism on ethical subjectivism and emotivism. Ano ba to? Criticism daw, ano? On ethical subjectivism suggests that moral statements are less meaningful than people believe.
implies that each person is always right as long as they honestly express their feelings, making everyone infallible. Eto, meron akong example dito pero parang kalokohan lang, ano. Alam nyo, sinasabi nung iba na, alam mo, kapag daw babae, lagi daw tama, ano, pagka babae. Ganun ang sabi nung iba, di ba? Um, Di kasi ganito ang aking take dyan. Eh. Pero baga mong kalokohan lang yan, ano. Pag daw babae, laging tama, ano. Okay. Alam mo, pagka mag-jowa, di ba, pag nag-aaway, parang automatic, babae daw lagi yung tama doon, di ba? Kasi nga, pansin nyo, ang babae kasi more on emotion, ano, yung parang pinagagana or yung feelings or something ganon. Iba kasi ang lalaki, di ba? Kung masabi natin. So, kaya pagka kasi emotion or feelings, para bang gusto mong ipalagay na ikaw yung tama. Well, kinonekta ko lang yan ha. I don't know kung nagigets niyo yung point ko. Well, ganun kasi yung aking pagkakaintindi. Implies that each person is always right as long as they honestly express their feelings. Yung pala yun, kung may realize natin ng mga lalaki, no? Tayo, mga lalaki, baka masabi niya, no? Na, ganun pala yun. Kaya pala sinasabing ang babae ay laging tama kasi um, maraming instances na pinagagana nila yung kanilang feelings or yung kanilang emotion. Ano? Okay? Mga ganun bagay. Well, ano ba yun? Medyo controversial yung pagkakasabi ko yun or something. I don't know. No? Pero yun yung aking opinion about that. Ano? Given sa statement na nakalagay dito. Now, nakalagay dito, cannot explain ethical disagreement since all opinions are treated as equally valid. May lead to problem in moral education as it removes the basis for teaching objective moral standards. Okay, next. Assume that moral disagreement cannot be resolved rationally, only through persuasion. Ibig sabihin ng persuasion, yung parang pinupuresa mo, ano, yung tao para sumunod sa'yo. Okay? Or emotional influence. Halimbawa, um, kapag siya ay nangungusap, dinadala niya ng pag-iyak. Okay? Para madala ka at paniwalaan siya at maawa ka sa kanya. Parang ganun kasi yan eh. Yun ang nakikita ko dito. Persuasion or emotional influence. May mga ganong cases. Ano ba? Pagka nagpapaawa or what, ano? Okay? Next, reduces ethical discussion to personal attitudes, not reasoned debate. However, reason provides a better way to resolve moral dispute by presenting logical argument and evidence. If reason can justify moral claims, then moral judgment can be true or false contrary to what emotivism asserts. Okay, next, para mabilis. Feelings can help in making the right decision. Yung feelings daw nakakatulong in making the right decision. Ano to? Moral development depends on our awareness of our feelings, thoughts, values, and context. To make better moral decision, we must reflect on both reason and emotion and how they shape our principle. Tunay naman yun. Sige, ito na lang last, ano. Bago tayo mag-break time, kasi may ano pa ako sa inyo eh. Hanggang 1 kasi tayo. Para bukas wala tayong klase, no? Okay, so, principle to keep in mind. Para bang ina-apply dito yung feelings, ano, in making decision making. Sorry. Ina-apply yung feelings based, ano, in making moral decision. Okay. So, nakalagay dito, number 1, do not accept the problem as given. How we frame a problem can influence our decision. 'Di ba? Explore multiple options instead of focusing on only one. Okay. Para bang pinapalagay dito na ano ba yung gagawin natin kapag may problema tayo na marami? Okay? I-apply ba natin yung ating emotion or maging reasonable tayo? Ano? So, tinutukoy kasi dito yung paggamit ng feelings, okay, sa pagde-decide. Alright. So, halimbawa ganun rin ito lang, interpretation ko lang Sabi nga dun sa kasabihan, hindi lahat ng battles sa ating buhay
kailangan nating kaharapin. Minsan, kailangan nating piliin kung ano yung problema or battles nating kinakaharap. Nung nabasa ko yon, okay siya, no? Na ganun nga naman, na hindi naman lahat ng bagay kailangan nating isipin or kailangan nating masyadong problemahin. Okay? Minsan, kailangan piliin natin yung ating problema o yung ating battles. That's the point, ano? Naniniwala naman ako doon. Okay? Sa mga ganong instances. 'Di ba? Halimbawa, ako personally, maraming problema, mga ganon, 'di ba? So, may mga times na may problema ako na hindi ko na lang dinadamdam masyado or parang inayaan ko na lang na lumipas yung panahon para ma-resolve siya. Parang ganon. That's the point, ano? Don't accept the problem as given. The number two, listen to both your heart and head. Feelings like guilt, shame, or pride can be moral signals. Reflect, however, on where those feelings come from. Some may be irrelevant or biased. Di ba? Mga ganong bagay. Lalo na kapag emotion yung pinagana lang natin, nagiging bias tayo. Alright? Alam ba, dahil may pagkakaibigan kayo, kumbaga, as much as possible, lagi mo siyang ipagtatanggol. That's the point, ano? Kapag ka nagiging bias tayo, ano? Next, watch your language. The word we use can reveal or hide the real impact of our action. Avoid sugarcoating situation that affect others. Sugarcoating kasi yung parang panakip butas sa iyong ginawang masama or kalokohan or something bad. Parang ganun kasi yon, di ba? So, alam mo, ginawa mo lang yon kasi um, para ikaw ay guminhawa ang buhay. Di ba? Nagnakaw ka para guminhawa ang buhay mo. Kumbaga, hindi siya justifiable. Di ba? Hindi siya makatao. So next, take special care in dimly lit places. Ano ba to? May mga ganito pa, no? Your environment and company can influence your action and values. Okay, so an environment and company can influence your action and values. Totoo naman yun. Alam mo, sa inyo, mga magkaklase, no? So, ano ba? Paano ko ba ito masabi? Um, Hindi, alam niyo na siguro yung ibig sabihin, ano? So, kung maayos yung environment nyo, maayos yung mga klase nyo, walang nambubuli, as in puro nagsusuportahan, syempre, maganda yung kalalabasan or maganda yung performance nyo din sa school, ano? Parang ganon. Ito lang ha, observation ko lang sa mga student, top student, ano? Kumbaga hindi na kailangan ng research study para sa ganito, ano? Naobserbahan ko sa mga top student, ganito. Kalimitan, pagka mga top student, based doon sa nababasa ko sa essay, ano, siya ay well supported ng kanilang family or very close siya sa kanyang family or sa kanyang friend, ano. Kalimitan ganun eh. Nakikita ko na dahil close na close yung kanyang family sa kanya. Tapos, basta mababait sa kanya, di ba? Nakaka-apekto talaga yon, ano. Whereas kapag ka masyado kang pressured, lagi ka na pinagagalitan, nakaka-apekto yan sa performance sa school. Halimbawa, di ba? Mga ganun yung point. Ano? Next, be modest about your virtue. Avoid self-righteousness. Even good people can make moral mistake. Totoo naman yun. Okay? Kahit ako subjective sa mga ganyang instances, ano? Um, may mga nagagawa na something moral mistake, ano? Na pwede nating masabi. Okay, na kahit nasabihin nating um, matuwid yung ginagawa, di ba? Anyway, moving on. Understand why others transgress. Not all moral lapses are due to bad character. Some result from circumstances or lack of support. Avoid judging a person based on a single event. Tunay naman yun. Hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao dahil lang dun sa kanyang nagawang maling isa. Okay? So, yun yung ating tandaan din, ano? Sa mga ganong instances. Diba? Nagkamali lang sa ganitong sinabi. Tapos i-judges mo na buong pagkatao niya. Hindi dapat ganon. Okay? So, maaaring kaya niya nasabi dahil nadala siya ng kanyang emotion or kung ano mang bagay. Ito lang bagaman ito ay trigger warnings.
Actually, kahapon may napanood ako ng ganito sa ibang bansa, ano. Kumbaga ano yun, high school yata yun or elementary. So, yung estudyanteng babae, ano, kumbaga nabubully siya sa school. Elementary yata yun eh. Um, nabubully siya, ano, mga ganon, sa school na merong CCTV sa classroom na sabihin na nating nakita na gano'n, nabubully nga siya, no? Tapos lumapit siya sa teacher, no? Then, yung teacher, yung parang mood niya, kita doon sa CCTV, parang pinagsasabihan pa siya or parang pinagagalitan. Ay ngayon, pagkatapos ng klase, yung babae, elementary yata yun or high school, lumabas. Talagang kitang-kita sa video. Pagkalabas, yun, ano siya, tumalon doon sa building, ano. So, syempre, ang hirap pagka ganun, ano. Kasi hindi siya sinusuportahan ng ibang tao, di ba, mga ganun. So, kaya ang point lang natin is, maging mas maintindi tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Okay? That's the point. And ano pa to? Don't give up on yourself or others. Everyone can change. Every saint has a past. Every sinner has a future. Honest reflection and humility have built a more responsible and moral life. So, tunay naman to, no? Okay? Everyone can change. Ano nakagawa ka ng masama or um, hindi ka nagtagumpay sa mga bagay na gusto mong gawin. So, para bang pinapakita dito na don't give up on yourself or others. Alam niyo, makwento ko lang to ha. Personally, di ko lang kung ang dating sa inyo parang, ano ba, makakamotivate, ano? Ano dati, bago ako mag-apply sa trabaho, kung alam niyo lang ha, 10 times ako nag-fail. As in, nag-apply ako sa Manila, ilang beses, ano, mga tatlo, apat, mga ganon. As in, paulit-ulit, ano. Siyempre, sobrang nakakalungkot yon, ano. Dumaraan yung pag-iyak, mga ganon. Pero hindi ako tumitigil. Sa isip ko, hanggat wala akong trabaho, mga ganon. So, kailangan. Iba kasi nun eh. So, ngayon, hindi ako natanggap, mga ganon. Ilang beses, kahit sa Batangas, mga ganon. So, as in, 10 times. Talagang, ang isip ko noon, hangga't hindi naging successful, hindi ako titigil, ano? So, gagawin ko yung parang diskarte ko na para maging successful. Parang ganun, don't give up on yourself or others. Pwede ka naman magpahinga, pero yung isip mo ay maging successful ka sa yung gagawin. Kaya ano, naisip ko na, once na magkatrabaho ako, matanggap ako, talagang gagawin ko yung best ko. Consistently na ganun ako, day one hanggang huli, ganun ako. And yun na nga, 7 years na ako, kung ano ako dati na way ng pagtuturo ko, ganun pa rin yung parang, sabihin na nating, yung pagiging active or sabihin nating dynamic, ano. So as in, ano, kasi naisip ko na binigyan ako ng chance, gagawin ko na yung best ko dito. Kasi bumagsak ako ng ilang beses in the past. So yun yun, ano. Well, na-share ko lang sa inyo, ano. I don't know kung ano dating nan sa inyo. So, ayun lang yung ating discussion, first part. Okay? And, ayop, marami ka natutunan, syempre naman, di ba? So,